Si Hector Sosa ay isang Mexican millionaire na nawala ng pitaka na punong-puno ng pera habang kasama ang kanyang anak na babae sa labas ng isang mahirap na bayan. At nang matagpuan ang wallet ng isang bata at sinauli, ay naiyak na lamang si Hector, gayon din ang kanyang anak nang sabihin ng bata kung ano ang ninanais niyang kapalit. Si Hector ay pabalik na noon sa isang tourist trip sa San Diego, California, sakay ng isang ferry. Dito niya lamang napagtanto na nawawala na pala ang kanyang pitaka. Isa siyang milyonaryong negosyante, nakakatapos lamang ma-interview ng Forbes. Bukod sa pagiging negosyante, ay isa ring pilantropo si Hector na kilalang nabibilang sa Mexico super rich elite. Simula ng 1990s, ay nakapag-invest na siya sa malalaking retail chains habang kumikita ng malaking halaga ng pera para makapagbigay ng pagkain, kasuotan at medikal na pag-aalaga sa mga taong nangangailangan, hindi lamang sa kanyang bansa kundi maging sa buong Latin America. Isang araw ay naisipan niyang bumisita noon sa isang tourist attraction sa America's West Coast kasama ang kanyang anak na dalagang si Margarita Sosa. Nakakaedad 18 pa lamang. Ilang beses na ring nakakarating si Margarita doon kasama ang kanyang ama, pero hindi na siya nagkakaroon pa ng oras para aralin ang ilang bagay dito. Humiling naman siya sa kanyang ama ng isang selebrasyon sa United States sa kanyang kaarawan. Si Hector naman ay inaayos na ang kanyang isang linggong pahinga para masamahan ang kanyang anak. Agad na rin siyang tumawag sa kanyang kaibigan na nagmamay-ari ng isang luxury hotel chain sa California para ipaliwanag ang sitwasyon. Agad namang inayos ng taong iyon ang plano ng mag-ama at ang dalawa nga ay nanatili sa Amerika ng halos 3 araw. Pumunta sila ng Disneyland, namasyal sa Los Angeles at ngayon ay magtutungo naman sa San Diego. Nagawa rin nilang pumunta sa Coronado Islands kung saan naroon ang kanilang narentahang hotel at bisitahin ang magandang zoo at water parks doon. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng isla ng magagandang tourist area, ay marami pa rin ditong mahihirap na ang karamihan ay mga Meksikano ring kagaya ng mag-ama. Kaya nais mapalapit ni Hector sa lugar na iyon at sa mga taong naninirahan dito. Isang bagay na ikinadismayan ni Margarita sa pagkakwestiyon sa kanyang ama kung bakit siya nito dinala sa ganoong lugar sa panahon ng kanyang kaarawan. Wala naman kasi umano siyang pakialam sa mga mahihirap na tao sa United States, kaya hinayaan na lamang niya ang lahat para hindi na mapagtalunan. Summer ng mga panahong iyon, matapos magdaan sa mahirap na pamayanan ng Coronado, ay napagdesisyonan nilang mamasyal sa dagat at ang tourist boat na kanilang nasakyan ay napupuno din ng ibang mga turista. Malapit na noon ang bangka sa port nang mapahawak si Hector sa kanyang bulsa at mapansing nawawala ang kanyang wallet. Hinanapan ni Hector ang kanyang pitaka sa iba pa niyang bulsa pero hindi niya talaga ito makita. Hanggang sa tanungin na rin niya ang kanyang anak kung kailan at saan ba niya huling inilabas ang kanyang wallet. Huli umanong inilabas ni Hector ang kanyang pitaka sa isang souvenir shop matapos dumaan sa mahirap na mamamayan ng isla. Sinabi ko kasi sa iyo, Dad, hindi na dapat tayo pumunta doon. Malamang nanakawan ka. Seryosong sambit ni Margarita sa ama na kumontra naman sa kanyang sinabi. Ayon sa kanya ay hindi magandang mag-isip muna ng ganung bagay, lalo't hindi naman sila sigurado kung ninakaw nga iyon o hindi sinasadyang nawala na lamang. Maaari naman na maipatong lamang ni Hector ang kanyang pitaka sa kung saan na hindi niya matandaan. Ang sinasakyan nila ay napupuno pa ng turista mula sa iba't ibang parte ng mundo. Tingnan mo yung mga tao sa paligid natin, Dad. Sa tingin niyo po ba ay isasauli nila ang wallet nyo kapag kanila itong natagpuan? Wika ni Margarita. Pero si Hector ay nakaasa pa rin na kung sino man ang makakakuha ng kanyang wallet. Nang makabalik na si Hector sa hotel sa loob ng 2 oras, pero wala pa rin siyang natatanggap na tawag mula sa kahit sino. Ang mga tourboat naman sa kanilang sinasakyan ay naghanap din kanina pero wala rin nakitang wallet. Maaari din kasi itong isisi sa transportation company kung sakali. Pero walang mas naging dismayado sa pangyayari kundi si Margarita. Alam niya na bukod sa malaking halaga ng pera ay ilang mamahaling credit cards din ang nilalaman ng wallet ng kanyang ama na gagamitin din sana sa pagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Pinagpipilitan niya sa kanyang ama ang posibilidad na nanakawan ito
habang sila ay nasa isla, na ang mga tao umano doon na walang-wala sa buhay ay ginagamit lamang at inaabuso ang kabutihan ng kanyang ama dahil sa kabila ng lahat ng kabutihan ay magagawan pa rin sila nito ng masama. Bakit mo naman kasi ako dinala sa ganung lugar, Dad? Mahal kita, anak. Gusto ko lang naman mas dumami pa ang kaalaman mo patungkol sa realidad ng buhay. Malaki ka na at nasa tamang edad na para kamtan ng iyong lahat ng nais. Bakit, anak? Inaakala mo ba na dahil sa mayaman tayo ngayon ay naging madali ang lahat sa akin? Dati ko ring naranasan ang nararanasan nila. May linaw na pahayag ng pilantropo sa kanyang anak. Si Hector ay pinanganak din sa isang mahirap na lugar sa Mexico. Ang ina niya ay isang tagaluto at mananahi naman ang kanyang ama. Una siya noong nakapagtrabaho sa isang department store sa edad pa lamang na 14 para makatulong agad sa kanyang mga magulang. Kaya sa 24 na taon na siya noon nang magkaroon ng pagkakataon para aralin ang kanyang nais. Sa mga oras na iyon ay isa na siyang ganap na supervisor. Ipinaliwanag ni Hector sa kanyang anak na para maabot ang posisyon na iyon ay kinakailangan niyang makisama sa kanyang mga amo at kliyente na noong wala pa siyang pambili ng kotse ay nagagawa niyang sumakay ng bus araw-araw para lamang makauwi at makapasok ng trabaho na kung minsan ay hindi na niya nagagawang mag-almusal. Nagpapasalamat na lamang si Hector na sa kabila ng lahat ay naging mabuti pa rin ang tadhana sa kanya. Sa tingin ko ay sinuwerte lang ako, anak, at ang swerte ay maaaring magbago ng buhay ng kahit na sino. Inaalala din ni Hector ang una nilang pagkikita ng dati niyang asawa at ang ina ni Margarita habang tinatapos niya noon ang kanyang kolehiyo. Namatay siya dahil sa tuberculosis na kahit mayaman man ito ay walang nagawa ang pera para maisalba ang kanyang buhay dahil may mga bagay pa din umano na hindi magagawa ang pera. Naging mabigat na dago kay Hector ang pangyayaring iyon pero nagbigay aral naman ito sa kanya na manatiling mabuti sa iba. Dito na nagsimula si Hector bilang philanthropist nang si Margarita ay nasa 3 taong gulang pa lamang. Ang mag-ama ay nanatiling maayos sa kanilang 5-star hotel na nabayaran na nila 1 buwan na ang nakakaraan. Naging tahimik lamang din sa pakikinig si Margarita sa kwento ng kanyang ama nang biglang mag-ring ang cellphone nito. Nang tingnan ni Hector ang kanyang cellphone, ay nagmumula ang tawag sa isang numero na hindi pamilyar sa kanya. Sinagot naman din niya ito at sinabi kay Hector nang tumawag sa kanya na nakita nito ang kanyang wallet at ibinigay na din ang kanyang address na medyo nasa labas ng tourist area. Napangiti man si Hector ay labis naman itong kinundi na ni Margarita. Isipin mo, Dad, baka mamaya isang patibong yan. Paano mo yan masisigurado kung nagsasabi siya ng totoo? Baka mamaya wala naman talaga sa kanila yung wallet mo. Walang problema, ang tumawag sa akin ay boses ng bata at tunog katiwa-tiwala. Si Margarita naman ay hindi nagpaawat at agad na tinawag ang pinakamalapit na security ng kanyang ama para mapigilan ito sa pag-alis. Pero wala rin yung nagawa dahil pursigido pa rin si Hector na mahanap ang kanyang wallet. Isinama na lamang ni Hector ang kanyang security at anak sa lugar kung saan naroroon ng bata. Dito, napadaan sila sa matao at magulong komunidad na mas lalong nagbibigay kaba lamang kay Margarita sa bawat sandali sa pag-iisip na anumang oras saan man sila mapahinto ay maaaring may bigla na lamang manutok ng baril sa kanya at gumawa ng masama. Samantala, si Hector naman ay walang bahid ng kahit na anong pagkatakot. Ang lugar kasi na iyon ay nagbibigay alaala sa kanyang kabataan. Hindi naman maunawaan ni Margarita kung bakit tila hindi nababahala ang kanyang ama at nanatili lamang nakalmado. Dahil hindi lamang buhay niya ang mapapasama kung sakali, kundi maging ang buhay din ni Margarita. Pagkarating sa espesipikong lugar ay napadpad sila sa isang lugar na binubuo ng mga simpleng tahanan. Sinubukan pa noong awatin si Hector ng kanyang security na lumabas ng kotse. Kaya pumapalakpak na lamang si Hector at ang security na lamang niya ang lumabas hanggang sa lapitan na nga ito ng isang bata. Dala na ng batang iyon ang wallet ni Hector na agad namang dinala ng security sa kanyang amo. Binilang naman ni Hector ang halagang nilalaman ng kanyang wallet at nalamang hindi naman ito nabawasan. Ang lahat ng pera sa loob nito, cards at documents ay kumpleto pa at wala ni isa man ang nawawala. Ang batang lalaki ay nasa 13 taong gulang na, medyo payat at sira-sira na ang damit. Mas malala din ang kalagayan nito
kung ikukumpara sa naging kalagayan ni Hector sa kaparehas na edad. Maya-maya pa ay lumabas na si Hector kasama si Margarita para magpasalamat sa bata. Niligtas mo ako sa matinding sakit ng ulo. Maraming salamat. Sinamantala naman ng bata ang kabutihan ng matanda sa kanyang harapan at agad humingi ng $2. Si Margarita naman ay natawa nang madinig iyon. Ayun na yung sinasabi ko sa iyo, Dad. Maigi na lang at isinama natin ang security mo. Sambit ni Margarita. Ano bang problema, anak? Dad, bigay mo na ang lahat ng pera mo ngayon na, bago pa magdatingan ang iba pang kasama ng batang yan. Umalis na tayo dito. Ang sinabing iyon ni Margarita ay tumama ng husto sa bata, kaya agad itong nagpaliwanag. Hindi naman po ganun. Wala naman po kasi akong cellphone, kaya kinakailangan ko ng pera para makagamit ng public phone. Ang tagal ko pong namalimos para lang magkaroon ng pera at maibili ang aking kapatid ng cupcake. Karawan po kasi niya bukas. Bigla namang nagkaroon ng interes si Hector sa kwento ng bata at sinabing magkwento lamang ito para na din mabawasan ang pangamba ng kanyang anak. Nagpakilala ang bata sa kanila sa pangalang Paul at wala na itong maalala pa patungkol sa kanyang kabataan. Wala na siyang ama na nasilayan at namumuhay lamang kasama ang kanyang ina at isang taong bunso niyang kapatid. Sa di kalayuan kung saan naroroon ang pamilya ni Paul ay doon din nananatili ang ibang taong walang matirhan na kagaya nila. Madalas magdiwang si Paul noon ng kanyang kaarawan na nagtsatsaga sa isang maliit na simpleng cake. At ang natatanging gumaawit sa kanya ng maligayang kaarawan ay ang kanyang ina lamang at ang bunsong kapatid. Gayunpaman ay nagiging masaya pa rin si Paul sa bawat sandali ng kanyang buhay at alam niyang ganito din ang nadarama ng kanyang kapatid. Dahilan para magtiyaga si Paul sa paglilimos para makabili ng cake na gagamitin para sa birthday ng kanyang kapatid bukas. Si Margarita ay hindi na maiwasang mapaluha habang hawak ang kanyang dibdib. Ang dalagang kaninang takot na takot sa lugar at nagiging mapanghusga ay tila nahiya na sa kanyang sarili dahil sa kanyang naging pag-uugali. Nasurpresa na lamang ang lahat nang abutan ni Margarita ang batang si Paul ng card mula sa luxury hotel para imbitahin si Paul, ang kanyang ina, lalo na ang kanyang kapatid kinabukasan para doon magdaos ng selebrasyon bilang pasasalamat. Si Hector naman ay naglabas na ng $300 sa kanyang wallet para may abot sa bata. Sapat na pera para maipambili nila ng kasuotan, makakain at ilan nilang pangailangan. Dagdag pa na kailangan din ng bata ang pera na yun para makarating sa hotel reception. Matapos ang lahat ay maayos nang nagpaalam ang lahat sa isa't isa. At habang nasa biyahe pabalik ay sinabihan na rin ni Hector ang kanyang security na asikasuhin na ang restaurant na kanyang inireserba sa gabing iyon para sa kaarawan ng kanyang anak. Pero sinabi ni Margarita na ipakansela na lamang iyon at mas gusto nitong bumalik na lamang sa kanilang hotel. Bakit? Anong problema, anak? Dad, pwede bang extend mo pa ng 1 buwan ang pananatili natin dito para masamahan pa natin ng matagal si Paul at ang pamilya niya? Sa hotel na lamang po tayo dumiretso ngayon at umorder na lamang tayo ng pizza. Pagkatapos ay planuhin ang dapat nating gawin kinabukasan. Si Hector naman ay natuwa sa sinabi ng kanyang anak at napatingin na lamang dito ng may pagmamalaki. Ang kanyang pagiging pilantropo sa mahabang panahon ay tila positibong nakaimpluwensya na sa kanyang anak. Sa kabilang banda, si Paul, ang kapatid niyang si Cindy at ang inang si Elizabeth ay sinimula ng mamili ng kanilang maayos na maisusuot. Umalis sila sa kanilang lugar nang may bagong kasuotan at masayang pakiramdam. Ang perang na ibigay sa kanila ay hindi lamang sumapat para may pambili ng kasuotan, kundi para may pambili din ng masasarap na pagkain. May nadala pa nga silang mga bagong pagkain sa pagsakay ng bus patungo sa hotel. Nang marating naman ang hotel ay nakita nila kung gaano ito kagara, ay agad na nahiya si Paul at ang kanyang pamilya. Matagal nang nais ng ina ni Paul na makapasok sa ganoong lugar at ngayong naririto na siya ay hindi niya naman malaman ang kanyang gagawin. Pagkapasok ng pamilya sa hotel ay maayos naman silang tinanggap at dinala papasok ng isang lobby kung saan naroon ang isang magandang hardin at isang mesa na napupuno ng magagara at makukulay na dekorasyon. Ang bunsong kapatid ni Paul ay nagtatalon sa tuwa at sinabing ito na ang pinakamagandang lugar na kanyang napuntahan. Si Margarita naman at Hector ay natuwa sa reaksyong kanilang nasilayan.
lingid sa kanilang kaalaman na kinausap din niya ang kaibigan niyang namumuno sa hotel na pakiusapan ng lahat ng kabataan na nanunuluyan ngayon sa kanyang hotel para makipagdiwang sa kaarawan ng kanyang batang bisita. Ang mga bata noon ay nakipaglaro kay Paul at Cindy at talaga namang binalot ng matinding kasiyahan ang paligid. Si Margarita, habang nakatingin sa bawat batang natutuwa, naglalaro at naliligayahan, ay nauunawaan na ngayon ang tunay na sayang nadarama ng kanyang ama sa tuwing natulong ito sa mga kapos at nangangailangan. Isang bagay na ngayon niya lamang naramdaman. In-enjoy ni Cindy ng husto ang kanyang chocolate cake habang sa Elizabeth, ang kanilang ina, ay naluluhan na lamang sa tuwa at hindi makapagsalita pa. Niyakap na lamang siya ni Margarita na kagaya niya ay naluluhan na rin sa kaligayahan. Si Hector naman ay alamang isang araw na kasiyahan ay hindi sapat na tulong sa isang pamilyang may mabuting puso. Kaya agad niyang isinama sa Elizabeth sa manager ng hotel. Dito niya ipinaliwanag at mas detalye ang naging pangyayari kung paanong natagpuan ni Paul ang kanyang wallet at sinaoli ito ng buo sa kabila ng sarili nitong pangailangan. Masaya si Hector at nabibilib kung paanong napalaki ni Elizabeth ang kanyang anak bilang mabuting tao. Sa kabila ng kanilang kalagayan, ang manager naman ay tumugon sa kanila na maaari ay pwede siyang makatulong. Kamakailan lamang umano, ang kanilang tagalinis ay na-involve sa isang pagnanakaw. Siya at ang dalawa pa nilang empleyado na kanyang kasabwat ay nagnanakaw sa kanilang foreign guest at matagal nila iyong hindi nalalaman. Si Elizabeth naman ay nalilito kung anong kinalaman niya sa bagay na iyon. Malinaw namang ipinaliwanag ng manager na dahil sa pangyayari ay kinailangan nilang sisantihin ang lahat ng kanilang empleyado at mag-renew ng mga bagong staff. Isang tao na may katapatan, kasipagan at pagmamahal sa kanyang ginagawa. Ang ginawang kabutihan ng anak nyo, hindi man kayo maniwala, ay magpapabago sa inyong buhay. Kung nais mo, ay masaya kaming tatanggapin ka bilang head chambermaid. Ano sa tingin mo? Si Hector naman ay labis na sumang-ayon at labis talagang matutuwa kung sakaling mangyari ang bagay na iyon. Si Elizabeth naman ay may pagkukumbabang sinabi na baka hindi niya makayanan ang kanyang posisyon kung sakali. Ayon naman sa manager at siya na ring supervisor ng hotel, ay hindi pwedeng hindi makayanan ni Elizabeth ang lahat dahil nasa kanya na ang lahat ng katangiang kanilang hinahanap, ang kabutihan at pagiging tapat ng kanyang puso na siyang importante sa lahat. Matapos ang isang linggo, ang panibagong kabanata sa pamilya ni Paul ay nagsimula na. Si Paul at Cindy ay magkasama nang nakasakay sa isang school bus. Suot ang kanilang bagong biling uniforms at mga bagong school supplies. Si Elizabeth naman ay nagsimula na sa kanyang trabaho at nasabi na lamang sa kanyang sarili na siya na ang isa sa pinakamaswerteng babae sa mundo. Si Hector naman at Margarita ay tinuloy pa rin ang kanilang extended trip at nagsalo sa walang humpay na kasiyahang kanilang nararamdaman. Napagtanto na rin ni Margarita kung bakit minsan ay parang nakukulangan siya sa pagiging isang mayaman lamang. Ito pala ay dahil hindi nararanasan ang kasiyahang nadarama ng kanyang ama noon sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa at ngayon ay lubos na niya itong naiintindihan.